Ang ating magandang pag-uusapan ay pinamagatan kong they shall eat the fruit of their doing. Kinote ko yan dun sa verse na mismo na ating babasahin, no? Para mas maintindihan ninyo kung ano yung ating pag-uusapan. Basahin na natin yung ating talata mula sa Isaiah chapter 3 verse 10. Ito yung sinabi dito. Sabihin nyo sa matuwid na iyon ay sa ikabubuti nila sapagkat sila'y kakain, ayan na, they shall eat the fruit of their doings. Sila'y kakain ng bunga ng kanilang mga gawa. Ilalatag ko muna yung background nung story natin, no? Nung panahon na yon, guys, ang bansang Israel ay na-divide. So nagkaroon ng Israel, yung North Kingdom, at yung Jerusalem, the South. So guys, nung panahon na to, iba ang hari ng Israel or ng North Kingdom at iba ang hari ng Jerusalem or ng South Kingdom. Yan. Nag-start yan, guys, pagkatapos maging hari ni King Solomon. So ang first king ng Israel ay si King Saul. After ni King Saul ay si King David, the greatest king. After ni King David, yung kanyang anak, si King Solomon. Pagkatapos ni King Solomon, guys, na-divide na yung Israel. Nagkaroon ng two kingdoms. Yung North Kingdom, guys, ay nasakop ng Assyria. Okay? So kapag sinabi, guys, na nasakop ng Assyria, noong unang panahon, hindi lang ang pagsakop, guys, ay papatayin yung mga tao doon. Hindi. Kapag sinabing sinakop ka, so ibig sabihin, yung kingdom mo, kung sino yung hari doon, hindi ikaw ang maghahari na doon. Ibang hari na mula sa ibang lupain. At kapag sinabing ikaw ay nasakop, ang gagawin nun, kung ano yung lifestyle nung sumakop sa'yo, yun din na magiging lifestyle mo. At ang worst nito, mga kapatid, lalo na ang bansang Israel, kapag sila ay nakikipag-alliance sa ibang bansa, kung ano yung kanilang religion, nung bansang yun, yun din ang kanilang magiging religion. So, ang nangyari sa North, sa Israel, kung sino ang sinasamba ng Assyria, yun din ang kanilang sasambahin. Kaya, hindi lang siya basta nasasakop eh. Kung ano yung kanilang paniniwala at pananampalataya, nagiging ganun din yung kanilang pananampalataya. So, imagine niyo guys, kapag mayroon tayo nababanggit na sinasakop sila, hindi lang yun laging pinahihirapan sila. Ang worst nun ay nagiging religion ng Israel kung ano yung religion ng sumasakop sa kanila. Okay? At yung South naman, yung South Kingdom, sila ay naglilingkod sa Assyria. Okay? Kumbaga parang ganito, nasakop na yung North Kingdom, yung South Kingdom naman, nakikipag-alyansa na sa Assyria at para nagiging sunod-sunuran na sila. Kung sasabihin natin, kung isa-summarize natin yung sitwasyon nitong dalawang kingdom na to, ay pareho na silang underdog, no, ng kaharian ng Assyria. At yan yung ikinagagalit ng Diyos. Yan. Ang Diyos ay nagalit sa Israel. Kaya guys, merong Isaiah chapter 3. Dahil ng kanilang pagsuway at pagtitiwala ay ibinigay nila sa kalaban ng Assyria. Guys, ang pinaka ayaw talaga ng Panginoon ay yung magkaroon ka ng ibang Diyos, lalo na sa bansang Israel. Kasi kung babalikan natin, kung tayo yung mag-a-analyze, kung kami ang bansang Israel, kung mga Pilipino, tayo ang bansang Israel, hindi na tayo siguro tatalikod sa Panginoon. Why? Kasi ang dami nating naranasang himala. Bakit ipagpapalit pa natin ng Diyos natin na humati ng dagat, alam mo yun, nagpapaulan ng tinapay, nung sawa na tayo sa tinapay, nagpaulan ng manok para karne naman ng kainin natin, nung wala tayong mainuman, nagpalabas ang Panginoon ng tubig mula sa bato. Pero ganun yung mga himalang ginagawa ng Panginoon. Pero sa kabila ng lahat ng mga ganung pag-iingat at pagpo-provide ng Panginoon, ito yung problema sa bansang Israel. Madali talaga silang mag-conform kung sino yung mga nakakasama nila. At ang Panginoon ay dagli nilang nalilimutan
lalo na kapag may nakakasama silang makakapangyarihan, malalakas, mayayaman na bansa. So ang Diyos nagalit sa kanila. Kaya binigyan sila, mga kapatid, ng warning ng ating Panginoon na sila ay paparusahan ng ating Panginoon. Bakit? Dahil ipinagpalit na rin nila ang Diyos nila, si Yahweh, sa Diyos ng mga Assyrians. So ngayon, dun sa ating binasa, mga kapatid, balikan natin yung ating verse, ba't ba bumalik? Ayan, sabihin nyo sa matuwid. So guys, sinabi ng Panginoon kay Isaiah na ito yung gagawin ko. Ito yung mga masasamang bagay na mangyayari sa Israel at sa Jerusalem. Pero meron siyang bukod na message ng Panginoon. Merong bukod na message ang Panginoon na pinasabi kay Isaiah. Para kanino? Dun sa matutuwid. Na yung parusa na ibibigay at ipapadala ng Diyos sa bansang Israel ay parusa sa mga sasama, pero yung mga nanatiling matuwid, para sa ikabubuti nila yung parusa. Nagets yun? Halimbawa, pagong ka, isa kang pagong, bumaha. Yung mga barkada mo ay mga aso, pusa. Nung bumaha, imbis na mapahama ka, sa ikabubuti mo yun. Nagets niyo yun? Tingnan nyo sapagkat sila'y kakain ng bunga ng kanilang mga gawa. So kung ito ay taggutom, kung ito ay peste, kung ang papadala ng Panginoon na parusa ay kahirapan, yung mga, parang ganito, pandemic ang ipapadala ng Panginoon, magkakasakit yung mga masasama, pero yung mga nanatiling matuwid sa Panginoon, sila yung kumita, sila yung yumaman, sila yung nakapagbukas ng mga negosyo na nai-imagine nyo guys. Ano yung nag-count, mga kapatid? Ano yung nag-count sa kanila kung bakit sila merong special treatment sa Panginoon? Dahil meron silang mabubuting gawa na nakita ang Panginoon. Kaya yun yung pag-uusapan natin. Isa-isahin natin yung sinabi ng Panginoon. Tell the righteous, sabihin mo sa mga matutuwid, hindi para sa lahat, no, yung pangako na ito kundi para sa mga matutuwid. So yung righteous guys ay basically sila yung mga may tamang standing with God. Sila yung may mga relasyon. Kung ihahalin tulad na natin to sa panahon natin ngayon, ang mga righteous ay yung mga believers, yung mga nakipag-isa kay Kristo. Okay, pero particularly, dun sa pinag-uusapan natin, sila yung mga may totoong relasyon sa Panginoon at gumagawa ng mabuti. At yung mabubuting ginagawa nila, yan yung naitatanim. Yung mga tao sa Jerusalem, sa Juda, naging masama ang kanilang mga gawa. Pero may naiwang matutuwid sa kanila. So bigyan natin ng senaryo. Halimbawa, yung kapitbahay mo ay sumasamba na sa Diyos-Diyosan at yun na yung kinakantahan nila, yun na yung hinahandugan nila, inaalayan nila ng kanilang mga offerings. Pero tayo yung mga kapitbahay na hindi tayo sumunod kasi nandito lang tayo sa bahay, alam natin, ang tatawagin natin si Yahweh, ang totoong Diyos, sa Kanya tayo mananalangin. At the same time, mga kapatid, yung iba na gumagawa na ng kasamaan sa kanilang kapwa, sila baliktad yung ginagawa nila. Kabutihan ng kanilang gagawin. Okay? Sila yung mga hindi kilalang tao. Ito yung isa pang maganda na binanggit dito sa talatang ito. Sa verses 4 to 5, gagawin kong pinuno nila ang mga batang lalaki at ang mga sanggol ang mamumuno sa kanila. Pansinin nyo guys dahil ito yung parusa sa kanila, dahil sila ay nakipag-alyansa, nakipagkaibigan sa Assyria at masasama na yung kanilang mga ginagawa dahil yung paraan na ng Assyria ang kanilang isinasa pamuhay. Pero tingnan yung parusa sa kanila. Yung pinuno nila, batang lalaki, actually, hindi yan literal. Yan ay talinghaga. So, ang batang lalaki na tinutukoy dito, tsaka yung mga sanggol na mamumuno sa kanila, sila yung mga tinutukoy na commoner lang. Hindi sila kilala, hindi sila sikat, hindi sila mayaman, hindi sila tanyag.
pero sila yung namumuhay ng karapat-dapat sa Panginoon. Naiintindihan niyo mga kapatid? So, kaya yung mga taong ito na matutuwid na sinasabihan ni Propeta Isaiah ng pangako ng ating Panginoon, ay hindi yan yung hindi yan politiko, hindi yan sikat. They are just a simple believers ng totoong Panginoon at ginagawa nila yung mabubuting bagay na sa tingin nila nakakalugod sa Panginoon. Ano pa yung sinabi niya doon sa ating verse? It shall be well with them. Ayun na nga, yung parusa ng Diyos sa Israel magiging pakinabang sa matuwid. Alam nyo, mga kapatid, pangako to ng Panginoon. Kung matatandaan ninyo, nung panahon na ang bansang Israel ay sakop-sakop pa ng Egypt, at di ba sinend ng Panginoon si Moses para kausapin yung paraon ng Egypt at palayain na yung bansang Israel, di ba hindi pumayag yung paraon? Kaya ang ginawa ng Panginoon, nagpadala siya ng salot sa Egypt. 10 yun guys, 10 salot. Pero magtataka ka, nangyayari yun sa buong lupain ng Egypt, yung lahat ng salot, pero bukod tangi, yung bawat Israelita, hindi sila affected. Halimbawa, sample lang guys. Nung nagpadala ang Diyos ng matinding kadiliman, isa sa 10 salot, sabi doon, yung mga Israelita, yung bawat bahay nila, may liwanag. Guys, yung kadiliman, hindi lang siya yung gabi, magdamag gabi, maghapon gabi, hindi. Wala talagang liwanag. Kahit magsindi ng ilaw, kahit magsindi ng apoy, yung mga Ehipsyo, hindi nito natatanglawan yung dilim. Kasi salot yung dumating, matinding kadiliman. Sabi doon sa Exodus, hindi nga daw sila makatayo dahil sa sobrang dilim. Yung kadiliman guys, hindi lang siya dahil walang liwanag, parang ang bigat pati ng gravity. Alam nyo, parang ganun yung interpretation ko. Pero sabi doon, pero ang bawat Israelita may ilaw sa bahay nila. Ganun gumawa ang Panginoon. Nagkakaproblema, nagkakandahirap ang lahat, pero yung mga matutuwid sa paningin at sa harapan ng ating Panginoon, pinagpapala sila. At yun yung promise ng Lord dito sa mga matutuwid na to. Sila ay paparusahan, pero yung parusa na yun magiging pagpapala sa kanila. At sabi dito, last, they shall eat the fruit of their doings. Kuya Rael, ang swerte naman nila, kaya dahil pinagpala sila ng Panginoon, yes, they are blessed, pero nagtanim muna sila. Kaya nga kakain sila ng bunga ng kanilang mga ginawa. So umaani sila sa mabubuting bagay na kanilang ginagawa. Guys, laging consistent ang Panginoon. Okay? So sa Panginoon talaga, kapag nagtanim ka, saka kaaani. Hindi talaga yung mag-aantay muna tayo ng blessings. Lord, magpapakabait ako kapag ginawa mo na akong ganito. Lord, magiging generous na ako kapag binigay mo sa akin to. Ang Panginoon, hindi, bigay mo na yan. Gawin mo na yan. Kasi diyan ka aani. Okay? At itong mga taong ito, itong mga righteous na to sa paningin ng Panginoon, kahit wala silang natatanggap, kahit sila ay nahihirapan, ginagawa nila yung mabuti na alam nilang kalooban ng Panginoon. Sa natural law, alam natin yung mga wrongdoings natin ay magkakaroon ng consequence, di ba? How much more pala kung ang ginagawa natin ay mabubuting bagay. Tingnan niyo mga kapatid, yung kabutihang ginagawa natin na lihim sa tao, pero ito ay hayag na hayag sa Panginoon. Pwedeng sabihin natin na wala naman nakakaalam wala naman nakakaalam nung ginagawa ko Wala naman nakakakita. Okay guys, yan ang maganda. Kahit hindi ka nakikita ng mga tao, kahit hindi ka nakapost sa Facebook, kahit hindi mo ipinagkakalandakan sa GC ninyo kung ano yung magaganda mong ginawa, merong nakakakita niyan. Okay? Babasahin natin yung teaching ni Jesus Christ sa Mateo chapter 6 verse 1 to 4. Napakagandang teaching to ng Panginoon. Mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakitang tao lang. Sapagkat kung ganyan ang ginagawa nyo,
wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong amang nasa langit. Kasi guys, ang Panginoon, hindi natin talaga madadaya, hindi natin siya maloloko. Verse 2, kaya kapag nagbigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipamalita gaya ng ginagawa ng mga pakitang tao roon sa mga sambahan at sa mga daan upang purihin sila ng mga tao. Tingnan nyo guys ha, kapag pala gumawa tayo ng mabuti, tapos ang purpose natin, magpakitang tao lang, para mabida ka lang, para ay may ginagawa ako, papakita ko sa kanila, dun pa ako pupunta, pepesto pa ako sa harapan para makita nila na magaling ako, maganda yung ginagawa ko. Okay, pwede kang hangaan ng mga tao, papalakpakan ka nila, baka maging crush ka pa nila. Pero sabi rito, ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. So anong gantimpala nakuha nila? Okay, na-appreciate ka ng mga tao. Tuwang-tuwa na sa iyo mga tao. Pero ang Panginoon na totoong nakakakilala ng ating puso ay hindi siya naging okay doon. Pero okay, nakuha mo yung gantimpala mo. Verse 3, sa halip kung magbibigay kayo ng tulong, wag na ninyo itong ipaalam kahit sa pinakamatalik nyong kaibigan. Dahil ito yung maganda sa Panginoon. Upang maging lihim ang pagbibigay ninyo at ang inyong amang nakakakita sa ginagawa nyo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Amen? So kapag ang purpose natin, mga kapatid, meron naman kasi talaga tayong mga magagandang bagay na gagawin na kailangan talagang ipaalam. Pero dapat ma-distinguish natin, iba talaga yung pagpapakitang tao. Amen? Alam ko kaya niya na yung i-balance. Naiintindihan na natin. Pero tingnan nyo, yung mga bagay na lihim, yung talagang kusang loob na ginagawa natin, ang Panginoon ang magbibigay ng gantimpala sa kanila. Okay? Kaya dito sa ating pinag-uusapan mga kapatid, yes, they are so blessed. Why? Yung mga kasama nila gumagawa na ng masama. Pero sila, nanatili silang gumawa ng mga bagay na nakalulugod sa Panginoon. Yes, hindi hayag. Yes, hindi sila sikat, hindi sila natanyag, nabantog na may ginagawa silang mabuti. Pero nung time na ang Panginoon na ang kumilos, sila ang bida sa Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, kung tayo ay gagawa ng mabuti, at minsan nalulungkot tayo kasi parang hindi tayo na-appreciate, mga kapatid, gawin mong bigyan mo ng joy ang iyong puso ngayon. Rewardan mo ang sarili mo at sabihin mo, nakita ko ng Panginoon. Alam ng Panginoon ang aking ginawa. Nakita niya ako. Amen? At sa takdang panahon, sabi ng Panginoon, you shall eat the fruit of your doings. Amen? Kaya wag tayong mapagod maging mabuti ha. Wag tayong mapagod maging mabait. Ako, sasabihin na natin, ikaw kasi napakabait mo. Okay na yun. Kasi ang Panginoon ay pro-mabait. Di ba? Siya ay talagang kakampi ng mga mabait. Guys, siguro wala ulit akong best example na may papakita sa inyo kundi ang ating Father Abraham pa rin. Kaya sabi ko sa inyo, mamaster natin sana yung life ni Abraham kasi dyan talaga nakapattern yung ating Christian life. Kung natatandaan niyo, di ba si Abraham guys ay pinapunta siya ng Panginoon kung saan gusto ng Panginoon siya pumunta. At habang sumusunod siya sa Panginoon, pinayaman siya ng pinayaman ng Panginoon. At nung siya'y mayaman na, ay wala naman siyang anak na magmamana ng kanyang mga kayamanan. So sabi ng Panginoon, magkakaanak kayo ng asawa nyo. Kaso nga lang, si Abraham guys ay matanda na, pati yung kanyang asawa, di ba, si Sarah, ay matanda na din, baog pa. Pero guys, ipinagkaloob ng Panginoon kahit matagal na nag-antay si Abraham, pero ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Yun nga lang, may pangyayari dito sa Genesis chapter 22, guys. Yung kanyang anak, si Isaac, na inantay niya ng mahabang panahon, ng ilang taon. Pero nung ipinanganak, guys, nung medyo binatilyo na yung kanyang nag-iisang anak, si Isaac, dito sa Genesis chapter 22, sabi ng Panginoon, ihandog mo sa akin ang nag-iisa mong anak. yung solo niyang anak na inantay niya ng matagal, ipinahahandog ng Panginoon kay Abraham. At yung ihahandog guys, papatayin yun, no? At sumunod si Abraham, mga kapatid, walang pag-aalinlangan.
Sumunod si Abraham, dinala niya si Isaac dun sa lugar na sinabi sa kanya ng Panginoon at handa niyang patayin. Pero buti na lang, dumating yung anghel ng ating Panginoon bago papatayin ni Abraham yung kanyang anak at sinabi ng anghel, Abraham, wag mo nang ituloy yan, napatunayan na ng Panginoon ng iyong pagsunod. Okay? Tapos ang sabi ng anghel, naglaan ang Diyos ng tupa, kung makikita niyo diyan, may tupa doon na naipit, na stuck siya doon sa sa bush. Sabi niya, yan ang ihandog mo. Wag mong ihandog ang iyong anak, ang ihandog mo yung tupa na mismo ang Panginoon din ang naglaan. Guys, after mangyari ito na umasa sa test si Abraham, babasahin natin yung naging conversation nila ng ating Panginoon. Sabi sa Genesis chapter 22 verse 16, sinabi niya, ito ang sinasabi ng Panginoon. Sumusumpa ako sa sarili ko. Ito yung sabi ng Panginoon na pagpapalain kitang lubos. Pagpapalain kita ng lubos dahil hindi mo ipinagkait sa akin ng kaisa-isa mong anak. Bibigyan kita ng mga lahi na kasindami ng mga bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Verse 18, at sa pamamagitan ng iyong mga lahi, guys, tingnan nyo, pagpapalain ko ang lahat ng bansa sa mundo dahil sumunod ka sa akin. Mga kapatid, sometimes binibigyan natin ng heavyweight yung pagsuway sa Panginoon. Pero mga kapatid, gusto ko din, bigyan din natin ng heavyweight yung pagsunod sa Panginoon. Amen? Kung paano tayo naniniwala na pag tayo ay sumuway sa Panginoon, ay magkakaroon ng consequence. Guys, sana lalo ka maging excited na kapag sumusunod ka sa Panginoon, ay nako, ang Panginoon, He will not shorten His hand. Laging i-extend ng Panginoon ang kanyang kamay para ma-realize natin at mapatunayan natin na buti na lang sumunod tayo sa Panginoon. Alam nyo guys, dito sa kwento ni Abraham, meron pa akong ilang pahuling aral na nakita ko dito na sana mabaon natin, no? Tandaan natin nagpo-provide ang Diyos ng mga pangangailangan natin kapag sumusunod tayo sa kalooban niya. Ulitin ko, mga kapatid, kapag sumusunod ka sa Panginoon, yung mga pangangailangan mo ipo-provide ng Lord. Maniwala ka, kapag sumusunod ka sa Panginoon, wag mo isipin palagi na kapag sumusunod ka sa Panginoon, ay kawawa naman ako kasi susunod ako sa Panginoon. Pag kasi masama yung ginagawa ko, malaki yung kita. Kapag kasi hindi kalooban ng Panginoon yung nagagawa ko, mas maraming pera. Pero kapag kasi sa Panginoon ako sumusunod, konti lang wala masyadong kita. Pero guys, alam niyo sa buhay ni Abraham, nakita ko na kapag sumusunod tayo sa Panginoon, provided yung kailangan natin. Amen? Babasahin natin yan sa chapter 22 verse 7 to 8. Babasahin natin guys, yung papunta pa lang sila Isaac dun sa yung ihahandog pa lang Tingnan niyo yung conversation nila mag-ama. Habang lumalakad sila, sinabi ni Isaac, Ama, sumagot si Abraham, bakit anak? Nagtanong si Isaac, may dala po tayong sulo at panggatong pero nasampo ang tupa na ihahandog. Hindi pa kasi alam ni Isaac guys na siya pala yung handog. Pero guys, tingnan nyo yung sinabi ni Abraham. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng tupang ihahandog, at nagpatuloy sila ng paglalakad. Tingnan nyo guys yung confidence ni Abraham, dahil alam niya sumusunod siya sa Panginoon, ano sabi ni Abraham? God will provide. Amen? At yun yung nangyari. Nakita niyo yung ito yung tupa ayun At hindi siya nagkamali. Guys, kapag sumusunod tayo sa Panginoon, maniwala ka, ang Panginoon, tapat siya. Alam niya yung pangangailangan mo. Alam niya, minsan hindi mo nga pinagpe-pray. Kaya mga kapatid, kapag tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon, mamamangha ka sa maraming gagawin sa iyo ng ating Panginoon. Isa pang bagay na nakita ko rito, kapag generous tayo at tapat sa pagsunod sa Diyos, tingnan mo, may confidence tayo, nakikilos ang Lord
pero for our favor. Halimbawa, nagkakagipitan na, pero ikaw, kapag alam mong nakakasunod ka talaga sa kalooban ng Panginoon at yung kalooban niya, yung will niya, yung nilalakaran mo sa buhay mo, kahit may paghihirap dyan, kahit may mga challenges, pero kapag nandun ka sa sitwasyon, confident ka, kikilos ang Panginoon for my favor. Why? Kasi kilala mo ang Panginoon. Natatandaan yung binasa natin sa chapter 22 verse 16, sabi ng Panginoon, pagpapalain kita, sabi niya kay Abraham, isinusumpa kong pagpapalain kita dahil hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak. Mga kapatid, kapag hindi mo pinagkakait sa Panginoon yung oras mo, yung buhay mo, yung mga kakayanan mo, yung talent mo, kapag hindi mo pinagkakait sa Panginoon, even your finances at yung mga material bagay na meron ka, mga kapatid, confident ka. Magkakaroon ka talaga ng confidence na kahit pag may nakikita ka mga problema, mga pangangailangan, alam mo, kikilos ang Panginoon for my favor. Why? Hindi ko nga ipinagkait sa Panginoon yung buhay ko eh. Ang Panginoon pa kaya, magkakait siya sa akin? Alam niyo mga kapatid, basahin natin dito sa chapter 22 verse 5. Binabalikan natin guys yung pag-akyat pa nilang bago pa niya ialay si Isaac, binabalikan lang natin. Noong una kasama niya yung dalawang alipin niya. Pero nung mag-start tayo sa verse 4. Nang ikatlong araw ng kanilang paglalakbay, grabe, ang layo pala nung paghahandugan kay Isaac. Nakita ni Abraham sa di kalayuan ang lugar na sinasabi sa kanya ng Diyos. Okay, nakita na niya, pero malayo pa. Kaya sinabi ni Abraham sa dalawa niyang alipin, dito muna kayo at bantayan ninyo ang asno dahil aakyat kami roon para sumamba sa Diyos. Guys, yun yung declaration ni Abraham. Babalik din kami agad. Okay, ano nga yung purpose kung bakit sila aakyat doon? Ipapapatay ng Panginoon yung anak niya eh. Ipapahandog. Okay? Pero si Abraham, sumusunod siya. Pero si Abraham, meron siyang confidence, pagbalik ko kami pa rin. Alam niyo yun? Yung sobrang taas ng level ng pagkakilala ni Abraham. Susunod ako sa Panginoon, pero meron akong assurance. Hindi man siguro si Isaac yung kanyang ibababang kasama niya, may kasama siyang siguro, yun yung sabi niya, nabigay mo nga yung anak kahit matandahan na ako, di kaya mo rin magbigay ng anak kahit instant. Nagets yung confidence. Mga kapatid, minsan, meron tayong, bakit napupuno tayo minsan ng fear? Bakit napupuno tayo minsan ng uncertainties? Bakit minsan nagkakaroon talaga tayo ng pag-aalala? Maybe it is one of the reasons. Kasi hindi mo tiyak na lumalakad ka sa kalooban ng Panginoon. Bakit wala kang confidence sa mga promises ng Panginoon? Kasi maybe hindi tayo confident na nakakasunod tayo sa Panginoon. Again, kung tayo ay tiwalang-tiwala na kapag gumawa ng masama ay may consequence, mga kapatid, dapat ganun din yung tiwala natin na kapag tayo ay sumunod sa Panginoon at gumawa tayo ng mabuti at nakakalugod sa Panginoon, dapat confident ka din na ang Panginoon hindi kanya kalilimutan at ang Panginoon ang magagantimpala sa atin. Amen? Sabi pa, sinilagay ko pa rito guys, trusting God is a sure blessing. Mga kapatid, kapag nagtiwala ka sa Panginoon, pagpapalain na tayo, alam na natin. But obeying Him multiplies them. Ayan, alam nyo guys, kapag nagtitiwala ka sa Panginoon, di pagpapalain ka. Pero alam mo, nakita ko guys, even in my own experience, kapag sumunod ka sa Panginoon, yung blessings na meron ka na, imumultiply pa ng Panginoon. Guys, alam nyo ba, kapag binasa nyo yung story ni Abraham, after niyang ipas yung kanyang test ng paghahandog kay Isaac, alam nyo, pag binasa nyo yung mga susunod na chapters, binanggit na yung marami pang naging anak ni Abraham. Nung sumunod siya sa Panginoon, isa pa lang yung anak niya. Iyahandog niya nga eh. Pero after niyang sumunod, nagmultiply yung blessings ng Panginoon. Guys, doon na nag-start.
Yung sinabi ng Panginoon, isinusumpa ko, dadami ang lahi mo. At diyan nag-umpisa guys. Nag-umpisa ang lahi ng bansang Israel. And last, mga kapatid, ang pagpapala dahil sa pagsunod ni Abraham ay umabot hanggang sa ating generation. Mga kapatid, dahil sobrang blessed na blessed at tuwang-tuwa ang Panginoon kay Abraham dahil naging masunurin siya. Alam niyo yung pagpapala, hindi lang nagstay sa family niya, umabot hanggang sa panahon natin. Kaya nga guys, pagdating sa New Testament, kapag pinag-uusapan na tayong mga believers, ay tagapagmana tayo ng pangako kay Abraham. No? Tingnan niyo, balikan natin yung verse 18 ng chapter 22. At sa pamamagitan ng iyong lahi, tingnan nyo guys ito na, tayo na to. Pagpapalain ko ang lahat ng bansa sa mundo. Bakit? Dahil sumunod ka sa akin. At ang Panginoon mga kapatid ay, sabi ko nga, hindi siya nakakalimot ng ating mga ginawa. Na kung ang purpose mo ay sumunod at magbigay ng kaluguran sa Panginoon, ito yung sasabihin niya sa iyo mga kapatid. Ito yung pangako ng Panginoon. Sabi sa Galatians chapter 6 verse 7, huwag kayong padaya ang Diyos ay hindi maaaring lokohin sapagkat anumang ihasik ng tao, siya rin niyang aanihin. Kapag gumawa tayo guys na mabuti, ang Panginoon, mabuti ang babalik sa atin. At mga kapatid, pwede ba magkaroon tayo ng desire this week? We will show goodness. We will do goodness. Dahil ito yung promise ng Panginoon sa atin. Balikan natin yung title natin. We shall eat the fruit of our doings.